Ang pagiging Kristiyano, kung talagang isa sa buhay natin, ay magbibigay ng lasa at kulay sa ating buhay. Ano man ang ating pagdaanan, magkakaroon ito ng kalidad. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay quality. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ano ba ang nakapagbibigay ng kalidad sa ating buhay? Kayo po, ano ang masasabi mong magbibigay ng quality sa inyong buhay? Sa dami ba ng pera? O siguro sa ganda ba ng posisyon sa inyong trabaho o sa inyong negosyo o ano pa? O yung bang ikaw ay tinitingala at kinikilala o dahil ikay sikat, ito ba yung magbibigay sa iyo ng tunay na kalidad o quality of life? Mga kapatid, pakinggan nating mabuti ang sinasabi sa ating ebanghelyo. Sabi ng Panginoon, kayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. Napakahalaga, sinasabi ito ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disipulo, na sila'y kinakailangan maging asin at ilaw. Ano bang ibig sabihin nito? Ano ba yung asin? Ano ba yung ilaw? Ang asin ay nagbibigay ng lasa. Ginagamit ito hindi lang sa pagluluto ng mga gulay o ng isda o ng karne, kundi inilalagay din ito sa tinapay. Ginagamit din ang asin sa pagpipreserve ng mga pagkain para ito'y tumagal. Ang ilaw naman, siyempre, nagbibigay liwanag at alam niyo po ba na ang ilaw ay nagbibigay ng kulay? Kapag walang ilaw, wala tayong makikitang kulay. Dahil ang ilaw ang nagiging dahilan upang makita, mamalas natin ang iba't ibang kulay sa ating paligid. Ito'y pagsasahalimbawa na yung lasa at kulay ay tumutukoy sa kahulugan ng buhay. Mga kapatid, kapag sinabi nating may kalidad ang buhay, ibig sabihin ang buhay ay makahulugan. At hindi ito nakasalalay sa material na bagay. Hindi ito nakasalalay sa mga panandalian na hinahangad at hinahanap ng ating puso at isipan. Ang tunay na kahulugan na nagbibigay ng kalidad ay ang mga bagay na nananatili hanggang wakas. At ano nga ba ang nagbibigay ng kalidad sa ating buhay? Ito yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon. It is love that gives the quality. Kaya nga ito yung hamon ng ating Panginoon
sa kanyang mga alagad at sa ating lahat ng mga Kristiyano to give meaning. At sabi nga ng kanta, love gives meaning to the world. At love is the answer, no? Sa lahat ng ating mga hinahangad at hinahanap sa buhay, pagmamahal. Pagmamahal ang siyang magbibigay ng tunay na kalidad. Aanhin mo ang pera kung wala naman nagmamahal sa iyo. Aanhin mo yung posisyon kung wala naman nagmamahal sa iyo. Magiging tanyag ka ba talaga kung walang nagmamahal sa iyo? Maaring pinapalakpakan ka, maaring sinisigawan ka, maraming naka-like sa iyo, naka-thumbs up sa iyo, o naka-heart sa mga posts mo. Pero hindi yan assurances na yung mga taong yon ay tunay na nagmamahal sa iyo. Mga kapatid, tumingin sa paligid. Huwag nang maghanap ng kung sino-sino. Dahil yung mga nasa paligid mo, nangangailangan ng pagmamahal mo. At ito yung misyon. Ang problema ng mundo natin ngayon, maraming tao ang walang makitang kulay. Marami ng tao ang hindi malasahan ang tunay na kahulugan ng buhay. Tayo bilang mga Kristiyano ay mayroong misyon. Kaya nga, mayroon din tayong word of the day na nagmimisyon para sabihin sa inyong lahat, ang mission mo ay maging asin at ilaw. Ibig sabihin, lagyan mo ng pagmamahal ang buhay ng kapwa mo. Lagyan mo ng kulay, lagyan mo ng lasa ang kanilang buhay kapag hindi na nila malasahan yung sarap mabuhay at hindi na makita yung kulay ng buhay. Paano mo lalagyan ng sarap yung buhay? Hindi magic sarap, kundi yung tunay na sarap ay sa pamamagitan ng totoong pagmamahal. Nagmamahal ka pa ba? Baka hindi na rin. Baka ikaw rin mismo sa sarili mo ay hindi mo na makita ang kulay at hindi mo na malasahan yung sarap ng buhay. Sawa ka na rin ba? Sawang-sawa ka na ba sa buhay? O pagod ka na? O ang nakikita mo na lang ay itim at puti? Hindi mo na nakikita ang kulay ng buhay? Mga kapatid, baka may kulang na sa'yo. Baka hindi mo na nakikita, baka hindi mo na nararanasan, o baka lumalayo ka na sa Diyos. Kasi ang una at huling magmamahal sa iyo at magmamahal sa iyo magpakailanman ay ang Diyos. Hindi mo man maranasan yung pagmamahal ng kapwa mo. Minsan, kahit ng sarili mong pamilya, huwag ka mag-alala. Kasi mahal ka ng Diyos. At ang Diyos ay magpapadala at magpapadala ng taong magpaparamdam sa iyo ng pagmamahal, ng pagkalinga, ng pagpapahalaga. Huwag susuko. Lagyan mo ng kalidad ang buhay mo. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos. At ibahagi mo ang pag-ibig na ito sa iba. You cannot give what you do not have. If you want them to have a quality life, ikaw muna sa sarili mo, lagyan mo ng kalidad ang buhay mo. Yung panlasa at yung kulay. Nawa ay makita, maranasan at maangkin natin yung sarap mabuhay. Sarap ng buhay, yung kalidad ng buhay at makita natin yung kagandahan at yung kulay ng ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, kailangan ka namin. Tulungan mo kaming malasahang muli na masarap mabuhay at makita ang kulay, makita ang kagandahan ng buhay namin araw-araw. At ito'y dahil sa iyong wagas na pagmamahal sa amin na nararanasan namin sa iba't ibang pamamaraan araw-araw.
Amen. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.